Sa maraming estudyante sa UP, ang identidad nila ay nakalagay sa kanilang student number. Ang kay Reka ay 9709060. Sa maraming estudyante sa UP, ang Eskola ng Bayan ay sapilitan lamang ipinapataw sa kanyang pagkatao sa taon ng paglagi rito. Busy na burgess na org sa kanilang busy na aktibidad para sa kanilang burgess na aspirasyon. Si Reka ay piniling makibaka. Sa maraming estudyante sa UP, naging opsyon din ang pagiging aktivista. Si Reka ay namundok, piniling talikdan ang kanyang nakaset na buhay para makadigma para sa pagpapalaya ng bayan. Ang koleksyon ay makabuluhan dahil nakikita sa sinulat hindi ni Reka kundi ng kanyang pamilya, mga kasama, kapanalig at organisasyon ang reenactment ng transformasyon ng buhay ni Reka. Ang naging kahalintulad ng buhay nito sa iba at ang naging epekto ng kanyang pagpili o choice sa iba para mga aktivista, ang dirigma at organisasyong pagpalaya. Transformasyon ito dahil may makabuluhang pagbabago sa pagkatao ni Reka at ang ambag ng kanyang pagkilos sa kilusan ng kanyang kinabibilangan. Tatlo ang antas ng operasyon ng reenactment o muling pagsasabuhay sa koleksyon. Pagsasabuhay ito dahil muling binubuhay ang substansya ng buhay ni Reka na kumilos sa kilusan at namatay sa pagtatanggol nito. Una, kung paano tinalikdan ni Reka ang kanyang dati inakalang komportabling buhay at ilaan ito para sa pagpapalaya ng sambayanan. Narito ang mga kada hinggil sa mga yugto ng kanyang buhay sa pakikibaka. Ito ang politikal na personal na buhay ni Reka o kung paano ang nosyon ng politikal ng pagbabagong hubog ng sarili ay integral sa pag-unawa na sa pagkatao at pagkilos ni Reka. Dito, eksemplaryo ang buhay ni Reka para sa pagkaunawa ng kahintulad pang mga buhay at pinagdadaan ng iba't ibang buhay sa pakikibaka. So lahat ng nagsulat ay hindi lang ito tungkol kay Reka, may sinasabi dito as much dun sa mga nagsulat tungkol sa kay Reka. Mahalaga mailarawan sa pamamagitan ng pagsama ng mga litrato at ibang mas personal na ulat hinggil kay Reka na tao ito. May kasaysayang humubog sa pinili nitong gawin at gawain. At sa humanistiko at liberal na demokratikong antas, walang dapat karahasan na nagaganap sa mga tao. Pero lampas dito, si Reka ay tulad lang natin. May politisasyong tinanggap para makapagbagong hubog at buhay sa kilusan. At lampas pa rito, dakila ang buhay ni Reka dahil inalay ito para sa sambayanan. Ikalawa, binigyan representasyon sa koleksyon ang komunidad ng kapwa-aktivista at mandirigma, pawang kinakalinga ang pagkilos tungo sa historical na pagbabagong panlipunan. Nauna, kahenerasyon, sumunod na mga henerasyon na nabubuhay tulad ng buhay na pinili ni Reka. Matutunghayan sa mga akda ng kapwa individual at organisasyonal na aktivista at mandirigma ang pamayanang binubuo ng at nabubuo sa revolusyonaryong kilusan. Na marami ang tulad ni Reka sa iba't ibang antas ng patuloy na pagkilos ang isinasaad nito. Ito ang pamayanan o pagkabuo ng nagkakaisang hanay ng mga aktivista at mandirigma sa kilusan kung paano sa iba't ibang panahon at espasyo ng pakikibaka nagkakaroon ng afirmasyon dulot ng pagsiklap ng naging buhay ni Reka. Eksemplaryo ang buhay ni Reka para sa pagkaunawa ng pagkapamayanan sa revolusyonaryong kilusan. Ang kabawasan ng isa ay nagdudulot ng kabawasan sa lahat. Ang buhay ni Reka ay nagdudulot ng pag-alingaw ng pamayanan ng revolusyonaryong kilusang kanyang pinag-alayan. Ginugunita ang buhay ni Reka bilang pag-alaala sa pamayanan nagdulot ng transformasyon sa kanyang buhay. Namumutiktik sa dami ng contributors, pawang mga entidad ng aktivismo ang koleksyon. Nauunawaan ang pamayanang handang gunitain at imemorialisa ang maigsit maningning na buhay ni Reka, isang buhay na tinakang kitlin ng pasismo ng Estado. Ikatlo, ang koleksyon ay representasyon ng gawaing kultural sa revolusyon. Matutunghayan sa mga akdang revolusyonaryong transformasyon ng mga individual na pagkatao sa pagpapalaya ng sambayanan. Ang sentral na impetus ng bawat akda sa koleksyon kung bakit inakda ang individual na mga akda at ang mismong koleksyon ay ang kamatayan, ang kamatiran ni Reka bilang pulang mandirigma. Sa burges na kaayusan, madaling maratay sa pananamalaya at depresyon sa pagkilos at kung bakit hindi kasing sexy ni Ann Curtis ang kilusan. Pero sa kultural na gawain, mapa-individual at mapakilusan man,
Ang kamatayan ay isang dakilang bagay at ang pananamlay at pagkapilay ay nakakabig para sa revolusyonaryong tapang at tatag. Kultural ang makinasyon sa pagbabago attitude sa kamatayan. Normal na bagay ito, parating nandyan at panganib, at magkaganoon sa bahagi ng napaslang ang kamatayan para sa bayan ay isang dakilang gawain o bagay. At sa ating naiwanan, ang higit pang tapang at pagpupursigi sa pagkilos kahit na patuloy na umigting ang panunupil ng Estado. Makabuluhan ang pagbabagong hubog at attitude dahil sa pangunahin kultural ang larangan na magkaroon ng kabuluhan sa transformasyon. Naalala ko ang koleksyong ito sa iba pang mga naging koleksyon ng publikasyong iglap na ginawa sa Conten. Mga serye ng polyeto at libro na malikhaing tugon sa mga napapanahong issue. Nailabas sa tamang panahon ang mga libro ng tula hinggil sa Sierra de Luisita Massacre, isa hinggil sa pagpapatalsik kay Gloria Arroyo, at isa pa hinggil sa politikal na pagpaslang sa kanyang termino. Nailabas naman ang mga libro ng sanaysay hinggil sa neoliberal na edukasyon, isa hinggil sa pambansang demokratikong kasaysayan ng UP, isa hinggil sa tugon ng mga akademiko sa politikal na pagpaslang, at ang pinakahuli, isa tungkol sa pamana sa pambansang demokratikong kilusan ni Bonifacio sa ika-150 taon ng pagsilang nito. Natutuwa ako sa pagpapatuloy ng inisyatiba tungo sa pambansang demokratikong kultural na produksyon. Ang higit pang pagpapayaman ng pambansang demokratikong mga akda sa napapanahong issue ay paglilinya ng pang-uring tunggalan sa kultural, hindi lamang tungkol sa pagsusuri sa mga tematikong issue. Ganito ang mga aktivista, ganito ang mga mandirigma, kundi sa mismong produksyon ng media at sining. Sa ating mga inisyatiba, malawak at malalim ang balon ng karanasan, hindi lamang kayang pantapat sa budges na media at sining, kundi ang balon kundi sa kabuluhan ng anumang kultural na produksyon nito, na ito yung nakakapagmulat, nakakapagkilos, at nakakapag-organisa. Patunay ang mulat at pagbabago na papanahong koleksyon ng mga akda na kaya natin ito at kakayanin pa ito ng mahigit pang tapang at pagpupunyagi dahil bilang paggunita sa buhay at pakikibaka ni Reka at ng marami pang mga katulad ni Reka. Nakibaka, hindi natakot. Sa ating dumadaan at naglalagi sa UP, si Reka ang panuntunan ng pagiging tunay na skolar ng bayan. Ang revolusyon ang impetu ng pagbabagong hubog at buhay natin dito. Ang revolusyon ang buhay na nag-uugnay sa atin dito sa akademya at sa labas. At kung gayon, ang revolusyon ay magtatagumpay. Pagbati sa mga bumuo ng koleksyon na naglinya ng pagbabagong hubog sa revolusyon. Pagbati lahat sa ngalan ng tagumpay ng revolusyon.